nangyari kasi sir, natutulog na po ako. Buti na lang kamo yung mga kasama kong katabi kong mga sundalo. Ginising nila ako. Sabi niya, sir, gising ka na. Sabi ko, bakit? Lulubog na ang barko, takili na tayo. Sabi ko, tingin pa talaga ako dun sa pagtagilid. Sabi ko, uy, hindi man siguro. Pero sabi niya, sir, pumasok ng tubig. Pagtingin ko, sir, talagang tagilid na kami. Kaya po, kinuha ko agad yung life jacket ko. Ang hirap ko pa pumbuksan. Talagang pinunin ko muna yung plastic, tapos sinut ko. Sabi nung mga, siguro Coast Guard yun ata, sir, mga nasa loob ng cabin. Sabi niya, doon tayo sa likod. Pero pag sabi niya, doon kami sa likod, alam ko na yung gagawin ko. Tumakbo na ako doon sa likod. Nag-prepare na ako sa sarili ko, sir, para sa lahat. Sa pagdating namin doon, pag ikot namin, sir, yung mga tao pa natutulog pa, sir, eh. Wala talaga nag-abiso sa amin. Wala talaga nag-alam ba? Wala kahit alam. Kaya po doon kami, nakapwesto na po ako doon sa malapit sa Tambucho, sa mayroong yung higupan ng hangin niya para sa loob ng makina doon. Doon po ako, kaya nakapwesto na kami doon. Isang oras pa po, sir, na tumatakbo pa yung barko namin hanggang sa namatay na lang yung makina, doon na kami nagtaob. Pagtaob po doon, sir, pag-angat ko po pagtaob, nakatayo po po ako doon sa barko, sa tagilid niya. Pero tatalo na po na sana ako, pero nakita ko para magbalik pa yung barko ba, magbaliktad. Kaya tumatras ako, pero pag-atras ko, bigla na lang dire-diretso kami dumubog. Doon na po, sir, nawakan pa po ako ng isa. Sabi ko, wag mo kong hawakan kasi pareho tayo may life jacket. Lulutang din tayo pareho. Doon, gintawan niya ako, naglangoy na ako, pero nagsisigawan na lahat. Kawawa po mga babae po, sir, lalo na po yung may mga bata. Pero wala po tayong magagawa kundi isilba din natin ang sarili natin. Kaya yun kung ginawa ko na lang po, nagpakalayo ako. Ako lang po mag-isa sa palutang